sila na mismo no? Sila na mismo sa simbahang Katoliko, binubudol nila yung kanilang mga parishioner. Tama yung naunang sinabi ng isang attorney, Vic Rodriguez. Puro kayo panawagan. Dahil Katoliko rin naman siya. And doon sa parishioner niya, na puro kayo panawagan na ikulong yung mga korap. Bakit hindi nyo pangalanan kung sino yung mga dapat ikulong? Kung sino yung mga dapat panagutin? And Pam, ang pinakahuli, dapat magsalita rin sila patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na G. Sabi ni General Pokis, isa siyang Air Force siya, isa siyang piloto. Papayag ba kayo na ang isang piloto gumagamit ng babawal na G, tapos sasakay kayo sa eroplano na ang magiging piloto yung drugista? Yun eh. Ang pinaka-bottom line dito, masyadong selective. And sila mismo, yung kaparian mismo, sila na mismo ang pasimuno ng pambubudol kung ano ang dapat paniwalaan at kung ano ang dapat panindigan sa usaping politika. Kaya nga sabi ko kahapon, Marlon, maraming sumigaw kahapon na pagkalakas-lakas na walang boses. If you get what I mean, di ba? Nandyan kayo nagsusumigaw, ang lalakas ng boses nyo, pero wala kayong boses. When I say walang boses, wala kayong pangalan. And sumigaw man kayo ng pangalan na dapat ninyo sanang panagutin, maling pangalan, sa maling paniniwala, para sa akusasyon, dun sa pangalan na sinisigaw ninyo. Marlon, hindi ko lang mapalagpas. Kasi si Tweety Bird ulit-ulit, hindi po ako nakagluta. Hindi rin po ako nasobrahan ng gluta. Bago po ang camera ko, hindi ko po ay alam i-adjust ang settings. Ha, Tweety Bird? Oy, Tweety Bird, hindi pa naiinom ni Pam, sigurado ako. Hindi pa nga naiinom eh. Hindi pa naiinom. Sigurado, kahapon lang. Tigilan mo ko sa gluta. Natural to. Built-in. Built-in to. Huwag mo kong inaano dyan. Gigil ako sa'yo. Ulit-ulit siya na sobrahan. Tapos i-edit niya kasi mali yung spelling. Ando na naman. Ay, hindi ako nakaano. Well, anyway, yun nga maraming sumisigaw, maraming boses. Napakalakas ng mga sigaw, pero mga walang boses. Kasi tapos mali. Ang masaklap pa, Pam, sila mismo, na sila dapat ang nagtuturo ng tama, ay sila mismo yung pasimuno pa na isigaw yung mali. Alam naman na ang issue ay tungkol sa anomalya sa paggamit ng pondo sa baha, sa infrastructure project at yung ghost project. Aba, talagang idinidikit pa yung confidential fund kumpara naman kay Vice President Sara Duterte. Halatang-halata yung direction nila eh. Halatang-halata at minsan mapapaisip ka, ano ba to? Sumisigaw ba talaga kayo ng nararamdaman nyo o gusto nyo lamang guluhin yung naratibo? Dahil patuloy ang galit ng sambayan ng Pilipino at palaki ng palaki ang bilang na talagang minumura na halos ang First Family dahil sa maling handling ng corruption at talamak na corruption, na ang issue mismo ay ang mag-asawang Marcos, pati si Sandro. Guguluhin nila yung issue, guguluhin nila, ipapasok nila yung naratibo na dapat pati ang isang Vice President Sara Duterte patalsikin. Kasi nga, ito yung lagi natin pinagpipilitan na kung hindi yung corrupt nila, sige, yung corrupt na lang ng pangkasalukuyan. Kesa maupo tayo at magkaroon na naman ng type of leadership ng isang klase ng Duterte na walang makapangurap. Alam mo, kaya nga ganito kagahaman, Marlon, ang halaga ng mga nakaw sa kaban ng bayan eh. Gutom na gutom sila for 6 years during Duterte's period. Diba? Tapos, ngayon, takot na takot silang maibalik dahil magugutom na naman sila. Hindi natin maintindihan dito kung ano ba yung klase ng gutom. Maganda naman ang ekonomiya kung maayos ang namumuno. Anong gusto nyo? Yung makapaglamang kayo? Dahil gusto nyo ang lahat ng trilyong halaga nasa inyo at wala sa bansa. Paano iba? Paano iikot ang pera kung ganyan na ang gusto ninyo solo? Ang laki ng takot nila, no? Pagka ang isang Vice President Sara Duterte na ang nasa palasyo ng Malacanang. Takot sila kasi alam nila na hindi nila kayang kontrolin at hindi nila kayang bilugin ang isang Sara Duterte.
Napakala. Kaya naniniwala ako. Pero Pama, ang catch dito ginastusan nila. Sobra yung preparasyon nila at sobra yung pangikayat nila. Pero mangilan-ngilan lang sila kapon. Yung trillion peso March na sinasabi nila, parang 3,000 lang din sila. Binulsa, kung may budget man yan na trillion, Marlon, binulsa nila. Actually, Pam, naniniwala ako na kaya ganun humimpis yung dumagsa doon sa panawagan nilang kilos protesta, yung ginagawa lang rally sa White Plains, sa Luneta. Naapektuhan to nung dapat sana mga supporter nila kasi kasama sa isinisigaw nila ay Marcos Duterte na dapat Marcos lang. Ibig sabihin, ultimo mga kasama nila sa Dilawan, Pinklawan at teroristang komunista at simbahang katoliko mismo. Naniniwala na masyadong trying hard, masyadong pilit pag isinama nyo sa issue ng flood control scam ang isang Vice President Sara Duterte. And wag nating kalimutan, Pam, ultimo ang isang anak na kongresista ni Senadora Loren Legarda na kaalyado ng Administrasyong Marcos sa isang interview sa mainstream media. Pilit tinatanong, ang sabi ng isang congressman Libiste, sabi niya lahat to ng nasa gobyerno may insertion. So ikakanal yung tanong niya. Ibig sabihin, pati ang Vice President Sara Duterte. Categorically, sinabi ng isang batang kongresista from Batangas na si BP lang po ang walang insertion. So dahil dun sa sagot na yon, iniba yung tanong. Iniba at para hindi ma-play up yung ganong klaseng naratibo. So sila mismo at naniniwala ako kaya hindi naging matagumpay yung ginawa nilang pag-aaklas, pagkilos protesta sa White Plains at Luneta. Kaya hindi nakatanggap na maraming suporta. Kasi trying hard at pilit na pilit at alam talagang wala sa hulog yung panawagan nyo na Marcos Duterte resign. Dapat Marcos resign lang. And Marcos air follicle drug test now na. Na yan naman ang isinigaw, Pam, noong mga kasamahan natin sa Liwasang Bonifacio na buong tapang nagmarcha patungong Mindiola at gayon din yung mga kasamahan na natin na nasa EDSA Shine sa Ortigas, EDSA. Yun nga, Marlon. Balik lang din natin dyan sa sinabi ni Kong Leviste, no, na si VP Sara ay walang insertion sa budget. Una na natin siyang narinig at pinandirihan yung ganyang practice when nung maayos-ayos pa sila with Martin Romualdez, no, bago sila talaga nagkakiskisan at nag-break ng relasyon nila. Yung pinuntahan siya sa DepEd, Marlon, para tanungin ano ang atin dyan pagdating doon sa insertions nga. Tapos sabi niya wala siyang ibibigay at ayoko ng ganyan, parang let me just work, let me do my job. Una na niyang diniklara sa ganung paraan yung pagiging straightforward niya pagdating sa paggasta ng kaban ng bayan. And of course, nandyan din yung record niya from COA na 3 consecutive years, Marlon. 3 consecutive years siya ay laging merong clearance from COA na maganda at maayos ang kanilang paggamit ng kaban ng bayan. At unang-una, ang ipapaalala din natin sa sambayan ng Pilipino at lalong-lalo na sa simbahang Katoliko it's our turn this time na kayo ho ang pangaralan. Iba ho ang halaga ng milyon sa halaga ng bilyon. Ilang milyon ho ang nakapaloob sa 1 bilyon? Napakalaki po ng diferensya. Ang 125 million na inyong ini-issue kay Vice President Sara Duterte or Office of the Vice President, ito po ay merong COA audit na maayos niyang nagastos at maayos niyang nagasta. So this time, and given that COA audit, Marlon, ang tanong kasi dyan is, yung naka-archive ngayon na impeachment record niya. Oo. Sa Supreme Court at sa Senate. No, nasa Senate. Yun kapag in-archive yun, let's say, kunin mo ulit sa shelf mo. Ayan, nasa likod natin ng mga libro. Sige, naka-archive lang naman. Kunin ko nga yung impeachment ni VP Sara. What will now make of that kung yung COA naglabas na nga ng sinasabing papeles at sinasabing maayos mong nagawa? Does that
impeachment document make it still valid for VP Sara to be impeached? Yun yung tanong ko. Actually, yun yung tanong ko. Actually, Pam, kaya naka-archive yun kasi nag-apila yung mga kritiko ni VP Sara sa Supreme Court. Gusto nilang pabaliktarin yung unanimous decision ng mga maestrado. And kapag nagdesisyon na sige, i-proceed, ituloy yung binaliktad, yung nauna nilang unanimous na desisyon na walang basehan, walang merito at hindi unconstitutional yung impeachment kay VP Sara dahil sa mga iba't ibang klase ng ground. Doon pa lang nila kukunin sa Senado yung archive. Ang catch dito, Pam, kaya nila pilit hanggang ngayon kasi December na, pilit nilang sinasalpak yung naratibo na sangkot sa anomalya. Di umano, kahit na clear na ng Court of Commission on Audit ang VP Sara. Pilit nila ngayong pinapasok yung naratibong to para ma-stretch nila hanggang February. Dahil alam natin at asahan natin, pagtungtong ng February, mag-aagawan yung mga yan para maisampa uli ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang problema lang ng mga kurimaw na to, hindi nila malililang yung taong bayan. Kasi ang galit po ng taong bayan na hanggang ngayon, magpapasko, ilan ang namatay, ilan ang nasawi dahil sa baha. Ilan ang ari-arian na hanggang ngayon, ilan din sa kanila ang walang bahay. Ilan din sa kanila na hanggang ngayon, yung inuhulugan nilang kotse, baha pa rin at hindi nila mapaandar, mapa-start, yung galit nasa issue ng infrastructure, nasa issue ng ghost project at nasa issue ng flood control project.